Salamat sa Ginoo no sa iyang gibuhat ka sakripisyo tungod sa iyang ginabuhi kita na lukat no na redeem ta mga igsuon. Nakalayas ta sa kakuyaw ka na sa delikado nga lugar sa impyerno. Amen. Ato ang katawan redeem. Verse 1, sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. Know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Pwede tayo maglingkod palihog. Mga igala, o karon anda mo na to itong mga una-una kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. O ako ang tawago na magkantag special. Si Brother Jong o si Pastor Van. O karon anda mo na to mga igsoon ato ang kaugalingon. Plastaro na to no og akong ihatag ang ila Brother Jong o Pastor Van ang John. Ang among kantahon is Heaven's Sounding Sweeter All the Time. Life has been so good, I can't complain. When I'm down, that gives me strength to rise again. But I'm weary from the struggle of it all. So I listen, how I listen for His call. Heaven sounding sweeter all the time. Since life made me, it's always on my mind. Someday I'll leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Oh, it's hard to listen, loved ones, to the grave. But we have the blessed hope that Jesus gave. God's gonna wipe all the tears from our eyes when we meet Him in that land beyond the sky. Heaven sounding sweeter all the time. Since life made me, it's always
on my mind. Someday I'll leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Heaven sounding sweeter all the time. Seems like lately it's always on my mind. Someday I'll leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Someday I'll leave this world behind. Heaven sounding sweeter all the time. Amen. Pag save ka, you are blessed. You know na, may son, bulahan ka because heaven will be your home someday. Now, usa sa ato ang mga sister diya sa Ginoo kay nagpahulay na, no? But we know kung asa siya karon. She's in heaven because she is saved. Amen? And kung ang tao saved, anak man siya sa Diyos. Tungod kay anak siya sa Diyos, kung asang amahan, dito po siya. Amen? So we know kung asa si Ma'am Arlene karon. Now, dili ta mabalaka sa iyang kalag, kay luwas man siya. Pag ang tao safe ang iyang kalag. Secure ang iyang kalag. Kada panahon nga kaon na sa Ginoo ang kanang luwas nga tao diri sa yuta, ang iyang kalag mga igsoon mo diretso dito sa langit. Amen? Automatic, no? Mo adto sila dito sa presensya sa Ginoo. Pero pag ang tao dili luwas, dito siya malaglag sa impyerno, mas separate siya hangtod sa kangturan diha sa presensya sa Dios. So pag ikaw saved na ka, pasalamati gyud ang Ginoo para sa imong kaluwasan. So, continue to pray for the family of Ma'am Arlene kay ang iyang family mga higala dili pa saved. Ang salvation sa iyang mga anak questionably pa. So kay dugay na kayo nga panahon wala sila nagsimba. So dili ta sure kung tinuod ba gyud nga nagdawat sila sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ang funeral service dito gigamit sa Ginoo para muluwas og mga kalag. Sa unang gabi nato na ay na save duha ka kalag. Amen. Paryente to nila. And how about sa next nga kwan na upat ka kalag. Katong niaging gabi kagahapon. Praise God na ay unom tanan na save. Amen. So samtang magpadayon ta sa pagserbisyo dito sa ilahang family, mag-amputa nga naapay maluwas. Magdasig ko sa atong mga kaigsunan nga moapil sa atong funeral service ugma sa gabi. Ang last night is karong Friday kay ang lubong karong Saturday. Ang burial ni Ma'am Arlene. So magdasig ko sa ato ang mga kaigsunan nga magpakita ta og kaning simpatiya. Amen. Alang-alang kay Ma'am Arlene because Ma'am Arlene was a faithful Christian. Sukad nga nag-member siya diri, naagid siya nagpabilin diri hangtod katong panahon no nga gikwaan na siya, no, wala na siya kusog, nagdaot na siya. Nagsimba gyapon siya. Bisan katong panahon nga di na siya makalakaw, gusto gyapon siya magsimba. Mao nay tinguha sa Ginoo para sa tanan niya mga anak nga hangtod sa katapusan nato nga
adlaw sa atong kinabuhi magmatinumanon gyud ta diha sa Ginoo. Amen. So that's what I pray for all of you here nga hangtod sa adlaw sa imong kamatayon mag-faithful ka sa Ginoo. Ayaw ka magpalayo sa Ginoo. Ayaw talikdi ang Ginoo. Amen. Ayaw isalikway ang Ginoo mga higala. He is your only source of life. Without God, you are nothing. Your life is empty. Ug mao na nga ato ang mensahe karong buntag. Na ako'y hangyo sa atong tanan palihog ta sa pagtindog ug atong abrihan ang atong mga Biblia diri sa Ecclesiastes chapter 1, isa lang ka verse karong buntag. Ako ang awhagon ng tanan nga maminaw sa pulong sa Dios. Aron nga masabtan nimo, and who knows, basin istoryahon ka sa Ginoo karong buntag. Amen. Magbasa ta diri sa Ecclesiastes chapter 1 in verse number 2 na ang nagsulat aning Ecclesiastes kay si King Solomon. Siya ang anak ni David, ang ikatulo nga hari sa Israel. Siya ang pinakaalam nga tao who ever lived diri sa kalibutan. Walay nakalabaw sa kaalam ni Solomon. Amen? Siya ang pinaka-wise, siya ang pinakadato na tao who ever lived diri sa yuta. Now, mao ni ang iyang gisulti mga igsoon, no? Sa Ecclesiastes chapter 1 verse number 2, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Magampo kita ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong. Father in heaven, salamat Ginoo sa higayon karon. Salamat Lord sa panahon Lord nga kami makadungog sa imong pulong. Father, I pray nga ikaw mag-auban sa mo ang tanan o ikaw Ginoo maglihok sa mga kasing-kasing sa mga tao. Ang akong pag-ampo Lord kung naay mga tao diri, mga bisita nga dili pa save, ang akong prayer nga ma-save sila. Akong pag-ampo pud Ginoo sa mga uban nga Kristohanon nga distansya sa imo, I pray nga gamiton nimo ning mensahe Lord para mubalik sila sa imo. Tabangi ko Ginoo sa deliver sa imong pulong diha sa imong mga katawhan Lord God. Tagay ko kaalam puna ako sa imong balang espiritu. Lord, wa ko'y mahimo kung wala ka. Father, I pray nga ikaw Lord God ang patigbabaw karon sa amo ang panimbahon. Dalaygon ka amahan sa tanang butang ug among ihatag ang tanang himaya sa imo in Jesus name. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag is an empty life. An empty life. Okay? Ang walay sulod nga kinabuhi. Amen? Sa pailahi nga Bisaya, anong term, anong empty gani si Bisaya? Hawang? Tama ba, hawang nga kinabuhi? Okay, ang hawang nga kinabuhi. Okay? Now, naay usa ka farmer mga higala nga ningdala sa iyang anak didto sa ilang farm para manguha sila og kalabasa ba aron gamiton nila sa ilang festival. Now, sa ilang pag-adto, nakakita sila og dako og nindot nga kalabasa. It was perfectly round, orange, ug wala siya depekto sa gawas. It was flawless. Kung inyong tanawon ng kalabasa, kung ilang tanawon ng kalabasa, it looked like the best pumpkin in the field. Now, sa diha mga igsoon, niadto sila dito, niuli sila sa ilang balay, ilahang gitunga ang katong kalabasa, ug sa diha mga igala nga ilang gi-cut open ang kalabasa, it was completely rotten inside. Daot siya sa sulod. Ang flesh humo kayo ug baho. Unya, naay mga ulod nga nagkamang dito sa liso. So ang katong bata, na-shock siya. Naingon siya diya sa iyang papa, Dad, it looks so perfect. How could it be rotten inside? Ang amahan nagpahiyom ug nagsulti, Son, mao ni siya ang mahitabo when something looks good on the outside but is empty and corrupt on the inside. That's what life is like without Jesus. So ang giingon mga igala no sa amahan diya sa bata
nga ingunana kuno pod ang kinabuhi nga walay Ginoo. Diha sa gawas, on the outside, it looks good. But on the inside, it is corrupt and empty. Now, daghang mga tao karon may gala, they look successful. Nasa sila kwarta, sikat sila, daghan silang mga accomplishment, but inside, they feel empty, broken, and lost. Si Jesucristo nag-warn siya, mahitungod ani, sa Matthew chapter number 23 in verse number 27, when Jesus said, "Woe unto you, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones." Na mga tao may nga diha sa gawas, nindot sila tanawon. Pero diha sa sulod mga igsoon, daot. Patay. Daghan sa mga tao karon may gala, now they feel empty inside. Bisan pa may gala no, na sila ang tanan nga mga butang. Gina-chase nila, ginagukod nilang success, pleasure, mga material nga mga butang, pero ang ilahang kasing-kasing nagpabilin gihapon nga unsatisfied. Si King Solomon, usa sa mga pinakadato o ang usa sa mga pinakaalam nga tao sa history. Nagsulat siya ni nga Ecclesiastes. When you look at Solomon, na siya mga riches, wisdom, gahom, yet na-realize niya mga higala nga ang kinabuhi kuno nga walay Diyos is walay meaning. Karong buntag, atong i-examine what leads to an empty life. Unsay padulngan aning empty nga kinabuhi. O kung sa unsang paagi kita makakaplag sa tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Tanaw na to una karong bunta may gala, the futility of worldly pursuits. The futility of worldly pursuits. Ang pagkawalay kapuslanan sa kalibutanong mga pangita. In Ecclesiastes chapter 2 verse 10 and 11. Gisulat ni King Solomon diri sa Ecclesiastes chapter 2 verse number 10 and 11, "And whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun." Makita ni may gala nga daghan kayo karon nga naninguha sila og pleasure. Many seek joy in entertainment. Napoy mga tao karon may gala ba no nga nangita sila o nangandoy sila og relationship. Amen. Mo na mga igala na uban no mangitag uyab, mangitag ka ng lalaki, mangitag babae, inuna na because they seek for relationship. Na mga uban may gala, they seek for sinful pleasures. Kaya balo bang mga igsoon, kining mga butangan ni dili ni sila magdala og lasting fulfillment. Napoy mga uban nga naninguha sila bahandi og kaning success. Ang kwarta gikinahanglan siya sa mga tao. Ang success tinguha siya sa siguro halos tanan nga mga tao. Amen? Now, ang kwarta ug ang mga kalampusan mahimo kini nga magdalag temporaryo nga katagbawan sa atong kinabuhi. Apan dili kini makapuno sa kahawang sa atong mga kasing-kasing. Bisan pa ang tao na siya kwarta. Bisan pa milyonaryo siya or ibutang dato, isulti nato bilyonaryo pa na siya mga igala. Money cannot satisfy his soul. Bisan pa daghan ang taog na-achieve nga butang diya sa iyang kinabuhi. Bisan pa nga successful siya. Igsoon, ang success nato, maghatag ni kanato og kaning temporary nga katagbawan sa atong kinabuhi apan dili kini makapuno sa kahawang sa atong mga kasing-kasing.
But there are people, mga igsoon, they pursue after wealth and success. Napoy mga uban mga igalabanon, nga naninguha sila og kaalam ug kahibalo. Did you know that even great intellect cannot answer life's deepest questions without God? Bisan pa ang siyang pinaka bright nga tao dinhi sa kalibutan, bisan pa siyang pinakaalam nga tao dinhi sa kalibutan, kung wala siya'y Ginoo diya sa iyang kinabuhi, dili niya matubag ang mga pangutana sa kinabuhi. Amen. You know, na usa ka famous ka actor may galang, nagsulti siya once. Nag-ingon siya, I have everything I ever wanted. I have fame, money, and success, but I am still empty inside. He had everything the world offers, pero maigsoon, kulang siya og kalinaw. Higala, sultihan ta mo, ang pleasure, ang kaning pagtinguha sa bahandi o kaning success, bisan pa ang kaalam o kahibalo, dili siya makatagbaw sa imuhang kinabuhi. Ikaduha maigsoon, unsa may consequence aning empty life? Unsay consequence, unsay resulta aning kahaw-ang sa kinabuhi? Well, in Luke chapter 12, verse 19 and 20, basahon nato dinhi sa pulong sa Dios sa Lucas kapitulo 12, versikulo 19 ug 20. Basahon ako sa inyo sa Bisaya. Nagingon ang kaning usa ka dato nga tao diri sa iyang kaugalingon. Sa versikulo 19, nagingon siya may gala, ug ako moingon sa akong kalag, kalag, ikaw adunay daghang mga kabtangan nga gitigom alang sa daghang katuigan. Pahulay. Kaon, inom, ug pagsadya. Apan ang Dios miingon ngadto kaniya, buang ka. Niining gabi una ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo. Kang kinsa man karon ang katong mga butang nga imuhang natigom ug imong gikatagana. Hello? Unsay consequence may gala sa empty nga kinabuhi. Kabalo mo may gala, there's nothing wrong about having money. There's nothing wrong about being successful in life. Amen? Kung kana, maangko nimo diya sa imong kinabuhi, consider it as a blessing. Pero kung kana lang ang mga butang, kana lang ang mga butang ang imong giapas diri sa kalibutan o diha sa imong kinabuhi may gala paminaw, kadang mga butangan na wala na sila'y pulos. Mao na may gala no, ang katong paminaw, ang Ginoo nagsulti atong dato nga tao. Buang ka. Ganun may gala, ang iya lang giunahuna manggod ang iyang kaugalingon lang. Wala siya nagunahuna sa iyang kalag, wala siya nagunahuna sa eternidad, wala niya gi-consider may igsoon nga mamatay siya. You see, daghang mga tao karon may gala no nga ang naalang sulod sa ilang una-una mga igsono, ang kana lang kinabuhi nila diri sa yuta. No? Mao na ang ilang gina-priority lang diya sa ilang kinabuhi, ang kanilang ilang trabaho, pangwarta, pagtigom og mga bahandi, because they want to be successful, they want to get rich. Pero kay balo the moment maangko nimo na mga butanga diya sa imong kinabuhi, diha nimo ma-conclude igsoon nga dili di ay ang kaning success, money and wealth ang makasatisfy sa ato ang kinabuhi. Amen. Napay mas importante, napay mas labaw ani nila. Mao gyud na nagidasulti nila may igsoon, money can give you happiness but money cannot give you joy. Amen. Because ang Diyos lang ang makahatag og joy sa imuha, dili ang kwarta. Ang kwarta, makahatag siya kalipay sa imuha because makapalit ka og mga butang. Makuha nimo ang imong gusto kung naa kay kwarta. Tama? Yes. Ginaingon nila, life is easy with having money. Pero mga igsoon, life is difficult even though you have money, pero kung wala kay Ginoo diya sa imong kinabuhi. So, gikan diri sa atong gibasa, unsa ang kaning consequence sa empty life? Una sa tanan may gala, ang imong kinabuhi wala siya purpose. No purpose. You know what? When people live for themselves, they often feel directionless and lost. Kung ang mga tao magkinabuhi lang sila para sa ilang kaugalingon,
bation sila nga murag walay direksyon ang ilang kinabuhi o bation sila may gala nga murag nawala sila. And that is true. Pag wala kay relasyon diya sa Diyos, bation ka nga murag lost person ka. Unsa man akong kinabuhi? Asa man ko? I have everything. Namunta ko'y balay, na ko'y pamilya, na ko'y sakyanan, na ako'y mga butang, mapalit na ko ang gusto nako. Mapalit na ko unsay gusto nako nga kaunon. Pero unsa man ni? Murag walay direction and katuyuan ang akong kinabuhi. It is because maybe walay Ginoo nga naghari diya sa iyang kinabuhi. Or basin wala siya relasyon diya sa Diyos, mga igsoon. You see, ang consequence sa hawang nga kinabuhi is no purpose. Ikaduha, mga igsoon, ang resulta sa hawang nga kinabuhi kay restless and discontent. Bisan pa igsoon daghan ang ang tao daghan siya kwarta. Daghan siya kwarta nga maipon para sa iyang kaugalingon. Bisan pa may gala na siya mga investment. Bisan pa na siya mga luxurious nga mga sakyanan ug nindot nga mga butang diya sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Pamina mo, dili gyapon na siya kontento. Dili gyapon na siya makapahulay. You see, without God, people constantly seek more but are never satisfied. Amen. Sige lang sila mangita. Pero dili gina sila matagbaw, dili gina sila bation, mga igsoon nga tama na ni, kontento na ko, happy na ko sa akong kinabuhi. You know what, mga igsoon, in truth bitaw no, in reality, ang makahatag lamang gyud og kaning satisfaction gyud sa atong kinabuhi ang Dios lamang gyud. Because even though may gala wala nimo na angkon ang tanang mga butang diri sa kalibutan, pero pag naa ang Ginoo diya sa imong kinabuhi, bation ka nga murag naa na sa imoha ang tanang mga butang. Yes, because ang Ginoo, mga igsoon, ang atuang fulfillment. Higala paminaw, bisan pa maangkon lagi nimo ang tanang mga butang diri sa kalibutan, pero kung ang Ginoo ang wala diha sa imong kinabuhi, still no mangita gihapon ka og mga butang. Dili ka makontento gihapon. Dili gihapon ka makapahulay. Higala pamina pa, bisan pa, daghan na kayo ka og naangkon, daghan na ka mga achievements sa imong kinabuhi, pero kung wala ang Ginoo diya sa imong kinabuhi, mga igsoon, empty gihapon, walay sulod ba? Murag, naa kay butang, naa kay kwarta, naa kay balay, naa kay sakyanan, kumpleto ka, naa kay pamilya, ilado ka, maayo kag dungog, sikat ka diya sa inyong lugar, pero tanaw may gala, murag wala gyapoy sulod ang imong kinabuhi. Tungod kay basin, wala ang Ginoo diya sa imong kasing-kasing. So ang resulta aning hawang nga kinabuhi kay restless and discontent. Kanipon, mga igsoon, ang resulta aning empty nga kinabuhi is a life that ends in regret. Kinabuhi nga magtapos siya sa pagmahay. You know what? Katong mga tao nga nag-reject diya sa Diyos will one day realize that all their pursuits were in vain. Tanan ba nga ilahang gigukod, giapas diya sa ilang kinabuhi, katuday tanan mga igsoon manong kawang siya. Amen? If there's one, kung na'y usa mga igala nga dapat dili nimo i-reject, ang Diyos na. Amen? Bahala may gusto, isalikwan nimo imong trabaho. Ayaw lang ang Ginoo. Amen? Bahala ikambyo nimo ang kwarta sa Ginoo, ayaw lang ang Ginoo diha sa kwarta. Amen? Bahala na biyaan ka sa imong mga barkada, basta dili lang nimo biyaan ang Ginoo. Mas importante, mas labing importante nga na ang Diyos sa atong kinabuhi. Imagine, mga igsoon, no? Panalitan na kay jar ba? Okay? You know, diha ilalom sa jar, dili, na yung mga buslot. And then you try to fill that jar with water. Pero dili gid siya mapuno, mga igala, to kay na siya buslot. No matter, mga igsoon,
No matter no matter how much water ang imong ibutang diya sa jar, di gyud siya mapuno og tubig tungod kay naay buslot. You know what? Ingon ana ang kinabuhi nga walay Ginoo. Bisag unsaon nimo fill in mga igsoon, bisag unsaon nimo siya butang og kwarta, pleasure, success, relationship, anything para lang nga matagbaw ka. Dili jud gyapon ka matagbaw kay ngano mamigala walay Ginoo diya sa imong kinabuhi. Amen. Kasi naay mga uban nga mga Kristiyano, mga igsoon, paminaw, naay uban nga mga Kristiyano, ilan ang gidawat si Lord Jesus Christ. They had already relationship with Jesus. Pero gibiyaan nila ang Ginoo. Gisalikway nila ang Ginoo. Nagpalayo sila sa Ginoo ug nagsugod sila nga magkinabuhi para sa ilang kaugalingon. Bisan pa mga igsoon ba no, pila or unsa kadagan ang ilang ibutang diya sa ilang kinabuhi para masatisfy sila kana nga Kristohanon di gyud na bation og satisfaction, kalipay og kalinaw kay iyahang gisalikway ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ayaw ninyo isalikway ang Ginoo. Amen. Because number 3, He is the only source. Siya ang bugtong tinubnan sa fulfillment. Amen. You know, in John chapter 10, verse number 10, nagingon ang pulong sa Diyos diri sa ato may gala, Jesus said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mga igsoon, mga bisita, mga brothers and sisters in Christ, only, sultian tamong tanan diri, only Jesus can satisfy the soul. Si Jesucristo lang, siya lang gyud ang makahatag kalinaw. Siya lang gyud ang makahatag kalipay. Siya lang gyud ang makahatag katuyuan, you know, sa imong kinabuhi ug kana dili mahatag sa kalibutan sa imuha. Amen. And kani po, ikaduha ko isulti sa inyo, living for God gives life meaning. Kanang magkinabuhi ka para sa Diyos, mao na'y maghatag og kahulugan sa kinabuhi. When we surrender to Christ, we find purpose in serving Him. Pero kung ikaw, manginabuhi lang ka, manabaho lang ka, family lang ang imong priority sa imong kinabuhi, pero wala ka ga-serve sa Ginoo mga igsoon, dili nimo mga igsoon makaplagan ang purpose sa kinabuhi. Nasabtan ninyo? And kanipod ikatulo mga igsoon, eternal life is the greatest treasure. You know what? Unlike worldly success, ang relasyon nimo diha kang Kristo maglast siya sa kahangturan. Hello. Ang worldly success sa tao is just for the meantime. Temporary. Ma-enjoy nimo siya karon, but it won't last forever. Pero ang relationship sa tao diha sa Ginoo maglast siya hangtod sa kahangturan. Kaya nga naman, ang imuhang success, ang imong earthly success, diri lang na sa earth. When you die, you will leave your success here. And sooner people will forget about you. Dili nakatagdon sa mga tao. Siguro, mingawon ang mga tao sa imo after a year or two, pero after that, mga igsoon, ang mga tao, bisan ang imong mga loved ones mo, magpadayon sila sa pagkinabuhi silang kaugalingon. Kalimtan nila ang imuhang. Kalimtan kanila. Amen? So temporary, tanan-tanan, paminaw, tanan-tanan nga naangko nimo diri sa yuta, temporary lang na siya. Mo gina, una-unaon ninyo ba karon ba no, una-una mo. Na kay ginapaning kamutan karon diya sa imong kinabuhi. Ibutang nato, ay imong ginapaning kamutan. Na kay dream, no? Na kay dream ba, na kay pangandoy sa kinabuhi. Gipaningkamutan nimo na sa sulod sa pila na katuig, duol na kadiha. Sa imong dream nimo, hapit na nimo maangkon. What if mga igsoon dili na itugot sa Dios? Nga maangkon nimo na. Because muingon na ang Ginoo sa imo ha. Son,
it's time. Kwaon na ta ka. You see? Pag dili surrender ang imong kinabuhi maigsoon, you will be disappointed. You will get hurt. Masakitan ka. Amen. And you will lose your hope because diha nimo gibutang ang imong paglaom sa imong pangandoy. So usa sa mga dapat nga i-consider nato, what if God won't allow it? Kay dili man nato hawak ang atong kinabuhi. Dili man kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya man ang Dios. O kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, siya ang magbuot kung hangtod kanus alang ta dinhi sa kalibutan. Mao na no paminaw, samtang buhi ka pa karon, yes, natural nga manabaho ta. Natural nga manginabuhi ta. Natural nga maningkamot ta para sa atuang kaugalingon. Okay lang nang naakay plano. Okay lang nang naakay pangandoy sa imong kinabuhi. But always live a surrendered life to God because you will never know mga igsoon kung kanusa ka kwaon sa Ginoo. At least kung surrendered ang imong kinabuhi, gitugyan nimo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo ba no? Ang imo lang kanunay isulti sa imong kaugalingon kung kabubuton sa Ginoo. Kung itugot sa Ginoo. Amen? So, but pasabot nga kung itugot sa Ginoo, maangkon ako ni, salamat Lord, pero kung dili, salamat gyapon Ginoo. Wala kay disappointment, walay resentment, walay anger dira sa imong kasing-kasing. Ngano mamay nga na, buhi ka pa, gitugyan na nimo imong kinabuhi sa Ginoo. You let the Lord handle your life. You let the Lord control your life. So ikaw mga higala, kung maabot man o dili, ihatag man sa Ginoo o dili, it's fine with you. Kaya nga naman mga higala, surrendered ang imong kinabuhi sa Diyos. You know why there are other people, bisag kay balo na sila, di na sila mabuhi because complicated na ang ilahang lawas. Pero dili gyapon sila gusto mo bitaw, dili gyapon sila gusto mga igsoon nga mubiya diri sa kalibutan. Kay gibutang nila ang ilahang hope diha sa ilahang mga dili sa mga butang sa kalibutan. Ila paminaw, if God will allow you to become rich one day. Higala paminaw, ayaw ikiling ang imong kasing-kasing diya sa mga riches di mo. Okay? Use your riches to bless others. Use your riches, to enjoy your life. Use your riches, may gala, para ikaw makaserbisyo ka. Pero may son, ayaw ibutang ang imong kasing-kasing diha sa imuhang mga bahandi. Because usa sa mga dapat masabtan nato karong buntag dili manggudpud na atua. Gipahulam lang na siya sa Ginoo sa. Mura ikaw magampo ka sa Ginoo ba no? Yan na. Na kay desire. Ibutan nato Lord, na kay desire nga ibutan nato no nga daghan kag mabuhat para sa Ginoo. So in order for that mga igsoon kinahanglan maka og mga resources dili ba? Amen. So when you ask God for it mga igsoon, yan na. May ingon jud ka sa Ginoo, Lord, pahulma ko sa imuhang mga kwan, Lord, be, para na ako'y magamit sa akong pag-alagad sa imuha. Amen? Lord, ikaw may tag-iya sa tanang bulawan, ikaw may tag-iya sa tanang plata, ikaw may tag-iya sa kwarta, ikaw may tag-iya sa tanang mga butang. Lord, pwede ko nimo pahulmon, Ginoo, kay para na ako'y magamit. Gusto ko, Lord God, mga lagad sa imo. Gusto ko, Lord, I want to do more for you. Kay kung wala po ko ingon ni Lord, dili ko makawat og dagko para sa imuha Ginoo. Nasabtan ninyo, always nimo i-acknowledge sa imong kinabuhi nga siya gyud ang tag-iya. Kanang naa sa imong maygala, gipahulam lang na sa Ginoo sa imo. Mo na pag naay gihatag ang Ginoo sa imuha, ayaw ibutang ang imong faith diha sa panalangin. Ibutang ang imong faith diha sa nagpanalangin sa imuha. Nasabtan ninyo sa amen? Now, maghatag ko sa illustration before ta mag-close karong buntag. Okay?
Now, before ko maghatag illustration, may i-share sana ako ni sa inyo, ha? How to live a full life in Christ. You know what? Matthew 6:33 is the key. Basahon sa ito kadali, Matthew chapter 6, verse 33. Ang pulong sa Ginoo nang ingon diri sa ato mga igsoon, Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So unsa man mga igala ang buhaton sa tao aron ba mapuno siya, matagbaw siya diya sa iyang kinabuhi. Una, seek God first. Seek God first. Himua ninyo ang Ginoo nga sentro sa imong kinabuhi. Amen. Si Kristo ba ang sentro diha sa imong kinabuhi? O ang imong trabaho? O ang imong pamilya? Siguruha ang Ginoo ang sentro. Amen? Ikaduha, live for others, not just for yourself. Live for others. You know what? Kung ikaw manabaho ka may gala, ayaw gamita ang tanang blessing diha sa imuhang trabaho para maigsoon tagbawon nimo imong kaugalingon. Kay balo ba mo, ang tinuod bitaw nga katagbawan sa kinabuhi is when you start serving others. When you start helping others. Higala paminaw, when you have everything in life, pero kung wa kay giserbisyuhan, hawang ang imuhang kinabuhi. Dili ka bation og kalipay. Pero kung ikaw na kay panalangin, unya na kay gitabangan, gigamit nimo ang panalangin sa Ginoo para mutabang, unya makita nimo ang kanang tao nga gitabangan nimo, ang simbahan nga imong gitabangan tungod ning lambo ang simbahan to kay gitabangan nimo, gi-share nimo imong blessing, unya nalipay ang mga tao tungod kay gitabangan nimo, may giserbisyo nimo sila, diha ang fulfillment. Amen? Ikatulo, store up eternal treasures. Kung sa mga pastor, store up eternal treasures. Invest in things that will last forever. Pag-invest mo mga butang ba nga mag-last, you know what? Parehas anang mag-supportaning missions. Investment pa ni. Usa ni siya kabutang may gala nga, gibuhat na to para sa eternity. Amen? You know what? Ikaw, gi-bless ka sa Ginoo, gitagang ka sa trabaho, ning kita ka og maayo or may kag sweldo may gala, and then gi-invest mo na sa iyang buluhaton. Gi-invest mo na para pag-suporta mga igsoon sa iyang iglesia niya. Paminaw mo mga igsoon, mao na siyang usa ka example sa pag-store up og treasure dito sa langit. Ayaw mo paminaw mo yala. Ayaw lang mo pag-invest diri sa kalibutan. Kung ga-investa diri sa kalibutan, dapat mas na sa langit. Pag-invest mo sa mga kalag sa tao. Amen? Kaya nga naman, ang reward, di yun na mawala igsoon. Amen? You know, an empty life is one without Christ. Walay kantidad nga kwarta, success o pleasure nga makapuli sa kalinaw o kalipay nga gihatag ni Jesus. You know, natun-an ni siya ni Solomon that everything apart from God is meaningless. Apan kun unahon nato ang pagpangita sa Dios, ang atong kinabuhi puno siya. Ang atong kinabuhi may katuyuan. Ug ang atong kinabuhi eternally secure pa jud. Before ta mag-closing prayer, may gala, let me share with you, may gala, usa ka tinuod nga story. You know, na usa ka billionaire who owned a grand mansion on a beautiful hill. Ang iyang mansion, may gala, na siya kanang gold nga chandeliers. Ang iyang salog, mga igso, no, kay mga marble. And, na siya expensive artwork from around the world. Ang iyang garahe, puno siya og mga luxury cars. Dagan siya mga collection ng mga kotse, ilahi. Ug ang iyang mga parador, nagkupot sa labing maayong mga sanina ug sapatos nga mapalit sa kwarta. Pero kay balo ba mo, kaning nga billionaire, wala siya tinuod nga mga higala. People surrounded him, gilibutan siya mga tao, but only because of what he could give them. Ang iyang pamilya, distansya pod. Tungod sa iyang kabisi niya, ug tungod mga higala ba no, kay gina-chase niya ang success, nawala ang iyang relationship.
Gibiyaan siya sa iyang pamilya. Unya, kada gabi, halos kada gabi, dili siya makatulog. Now, he had everything the world could offer, yet his heart was empty. One day, may usa ka humble pastor nag-visit sa iya ha. O gipangutana siya, "Sir, you have everything money can buy. But do you have peace with God?" Gipangutana siya. Ang bilyonaryo ng hupaw og nagingon, "I have spent my whole life trying to fill this emptiness, but nothing satisfies me." Gingon niya. Now, gigugol na nako ang akong tibuok nga kinabuhi. Nga naningkamot, nga punon, kining kahawang sa akong kinabuhi. Apan wa gyud nako makit-i. Walay bisan unsa gyud nga makatakbaw kanako. And kabalo ba mo ang pastor nag-abri siya sa iyang Biblia o gibasa ang Mark chapter 8 verse 36. Ipakita niya sa dato nga tao o gibasa sa pastor, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ang bilyonaryo, nag-build siya og mansion diri sa yuta pero wala siya balay dito sa langit. He had filled his life with riches but left his soul empty. Kana nga gabi, ning luhod siya ug nagampo. Iyang gihangyo si Jesucristo nga mupuno diha sa iyang kasing-kasing. You know what? For the first time, nagbati siya tinuod nga kalinaw. Dili sa iyang wealth, dili sa iyang kwarta, but from knowing Christ. Unsay application ani sa atong mga higala? Daghag mga tao karon nga murag sama sila aning bilyonaryo. They chase after money, success, and pleasure. Yet ang ilang kinabuhi hawang. Walay sulod. You know what? The only thing that can truly satisfy the heart is a relationship with Jesus Christ. Gingon ni Jesucristo, basahon na to balik sa John chapter 10 verse 10. Nagingon na itong Ginoong Jesucristo mga higala, "I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." Basin na kay kwarta karon. Basin dato ka. Basin ikaw ang klase nga tao nga maka-afford og palit og mga mahalon nga mga butang. Pero kung wala ka pay relasyon diha sa Ginoo, ang imong kinabuhi gapabilin siya nga hawaang. Dili jud ka matagbaw. Higala paminaw, ang kauhaw nimo dili na siya mawala hangtod wala ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Karong buntag, nakoy pangutana sa inyong tanan. Are you feeling empty today? Sultihan ta mo kung kinsan tubag. Si Jesucristo. Si Jesucristo ang tubag sa imong hawang nga kinabuhi. Basin wala pa siya diha sa imong kasing-kasing. Basin wala pa nimo siya mga igsoon gihimo nga Ginoo og manluluwas sa imong kinabuhi. O basin ikaw ang klase nga tao nga nagdawat na kang Jesucristo pero hangtod karon wala pa nimo siya gipahari diha sa imong kasing-kasing. Hangtod dili siya ang maglingkod diha sa imong trono. Diha sa imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi magpabilin siya nga empty. Amen. Kabalo ka unsay may nga buhaton nimo karon igsoon? I-surrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. Diha nimo ma-experience ang unsa pastor, ang fullness sa iyang gugma,
o sa iyang katuyuan. Di nimo mabati ang iyang purpose. Di nimo mabati ang iyang gugma hangtod nga di nimo siya palingkuron og paharion diya sa imong kasing-kasing. Magsige lang gyapon kag trabaho, magsige lang gyapon ka ng mga worldly pursuits nimo mga igsoon, but you will never be satisfied. Ngano man, the only person that can give you peace and true fulfillment is Jesus Christ. Amen? So, unsay final thought nato karong buntag? Ang akong isulti sa inyong tanan is this: don't settle for an empty life when Christ offers you abundant life. I hope karong buntag, check na lang, susihan lang diya sa imong kasing-kasing. Okay? Are you feeling empty today? Kung ako pa sa imo, muduol ka sa Ginoo karong buntag. Amen? Ask God to fill your heart, and He will give you joy and peace. Amen? Duko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Kung ikaw ang usa ka tao nga nagsimba karon nga dili paluwas, you know, God is waiting for you. Nag-offer siya sa imuha og eternal life. Nag-offer siya sa imuha og abundant life. Ang eternal life ug ang abundant life anaa diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Karong buntag, kung wala pa nimo siya dawata, kung wala pa nimo siya gipalingkod diha sa imong kasing-kasing, kung wala pa nimo siya gipahari diha sa imong kasing-kasing, well, naa kay opportunity karon nga pwede nimo na buhaton karong buntag. Ayaw mga igsoon sayangi ang higayon. Kay usahay ang mga kahigayunan sa atong kinabuhi, kausa lang nato ni siya mabuhat. Kausa lang nato ni siya makita. Kung karon gitagaan ka og kaning higayon sa Ginoo, grab that opportunity. Himua si Kristo nga Ginoo sa imong kinabuhi karong buntag. Father in heaven, salamat sa mensahe. You know the needs of the people here. You know their spiritual condition. Kay balo ka Lord kung kinsa dinhi sa mga katawhan nimo o sa mga bisita ang hawang nga kinabuhi, nga dunay hawang nga kinabuhi. Tabangi sila Ginoo nga unsa ng emptiness nga ilahang ginabati karon, Lord, mapuno nimo na sa imuhang gugma o mapuno nimo na sa imuhang purpose. Oh God, help the people today concerning their spiritual condition. Whatever the need of the people today, O God, please, Lord, speak to their hearts. Kung naay mga dili paluwas dinhi, I pray that they might be saved. Sa mga tao nga saved na, pero distansya sila o nagpalayo sila sa imo, I pray, Lord, hayagi ang ilang mga kinabuhi, ug unta, Lord, mubalik sila sa imo. Father God, kaniya mong pag-ampo, in Jesus' name. Pabili lang ta sa pagduko sa itong mga ulog, piyo na ito itong mga mata. Basin ikaw ang usa ka klase nga tao karon nga wala pa si Kristo diha sa imong kasing-kasing. Karon ang imuhang opportunity nga pwede ka maluwas. Pwede nimo ma-experience ang iyang gugma, ang iyang katuyuan, pwede nimo ma-experience ang iyahang grasya o ang iyahang kaluwasan. Invite Him into your hearts. Just acknowledge, may gala. No? Acknowledge, dawata di sa imong kinabuhi nga makasasala ka. Dawata di sa imong kaugalingon nga dili ka makaluwas sa imong kalag. O diha sa imong kinabuhi, gikinahanglan gyud nimo si Jesucristo. Karon nga panahon, I encourage you, abrihi ang imong kasing-kasing ug dawata si Jesucristo as your Lord and Savior. Or basin ikaw karong buntag, anak ka na sa Ginoo, pero distansya ka sa Ginoo, nagpalayo ka sa iya. You know what? Jesus is calling you. Jesus is encouraging you na mubalik ka sa iya.
Bisan pa nga perti nimo pagpaningkamot higala. Sa imong kaugalingon, bisan pa perti nimo paningkamot para makuha nimo ang imuhang pangandoy sa kinabuhi. Sultian ta ka, maangkon man nimo na, makuha man nimo na, pero kung wala ang Ginoo naghari sa imong kinabuhi, how ang gihapon? Dili gihapon ka magmalipayon, ug dili gihapon ka magmalinawon diya sa imong kinabuhi. Karon nga buntag, himuan ninyo si Jesucristo nga Ginoo ug manluluwas. Mga Kristohanon, himuan ninyo ang Ginoo nga hari sa imuhang kinabuhi. Manindog tang tanan palihog. Karong buntag, ambot unsa imuhang spiritual problem karon. Ikaw ang nasayod. Ambot unsay mga struggle nimo karon? Are you feeling empty today? Sultian ta ka, Jesus is the answer. Come to Him. Let Him fill your heart this morning. Maybe naa ka dinhi karon, dili ka pa save. Make Jesus your Lord and Savior. Enjoy His blessings. Enjoy His peace. Enjoy His grace. Karon nga buntag mga igsoon, if you want to come to the altar and pray, kung sa imuang need karon, ipaabot na sa Ginoo, tell God about your emptiness and let Him fill you this morning. Kung gusto ka magampo karon, biyay ang imuang ginalingkuran. Anhi diri sa altar. Pwede ka magampo.